Amen? Napakabuti ng Diyos. Na-overwhelm na ako, hindi pa ako nagsasalita. Amen? The Holy Spirit is here. Alam niyo ba na ang banal na Espiritu kanina pa kumikilos sa bawat isa sa atin? Amen? At maniwala tayo na mayroon gagawin ang Panginoon sa atin sa oras na ito. Sige po, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol. Nung last, kanino yung pinag-usapan natin? Sinong nakakatanda? Tungkol po kanino yung enkwentro? Holy Spirit. Ayan. Alam niyo bang hinahanda tayo ngayon ng banal na Espiritu dahil may malaking gagawin ng Diyos sa atin. Malaking gagawin na pagkilos at pagbabago sa atin ng Panginoon. Amen? So, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol kay Saul. Sino po nakakakilala kay Saul? Ayan, si Saul. Kilala natin yan si Saul. Kaibigan niya si David, di ba? Mag-best friend. Tama ba? Mag-best friend and best, enemy. Ang ating title ay Isang Pagkakataon para Magbago ng Landas. Ayan. Napakaganda, di ba? Pag sinabi mong pagkakataon. Amen? Pero bago ang lahat ng yan, basahin po natin yung 1 Samuel 19, verse 18 to 24. Napakaganda po ng istoryang ito. Then, the Spirit of God was upon him, kay Saul, also, and he went on and prophesied. So, alam po natin kung ano po ang istorya ni Saul. Pag po sinabing Saul, ano yung una niyong naiisip? Parang ako nung una, sabi ko kalaban ni David yan eh. Hindi siya kalaban ni David, pinagtataguan siya ni David. Natatandaan po natin ang istoryang yan. Si Saul po, siya po yung laging sinasabi sa atin ni Pastor, siya yung pinakamaliit sa lipi, pinakamahina sa lipi ni Benjamin. Tama po ba? Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinili po siya. Inanoint si Saul, pinili po bilang maging hari. Amen? Tama po ba? Si Saul po ay nakaranas din ng pagpili ng Diyos. Inanoint din siya ng Panginoon. At kung pag-uusapan natin si Saul, hindi po pwedeng mawala si David. Siyempre, pareho silang pinili ng Panginoon at the same time. Amen? Natatandaan po ba natin? From David and Goliath, at kung papaano ni Samuel, pinili po si Saul. Dahil iyon ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Dahil noong mga panahon na yung wala pong hari. Kaya si Saul po ang napili nila. So kung makikita po natin dito, in Samuel chapter 15, si Saul po, kung paano po nireject ni Saul ang pagiging hari ng Israel, kung paano po si David, inanoint ng Panginoon for the next king of Israel. Natatandaan po ba natin ang istoryang ito? Amen? Kung makikita po natin, yung silang dalawa, kung paano sila pinili ng Panginoon. Kung paano sila inanoint ng Diyos. The same po sila, pareho po silang pinili . Pareho silang tinawag ng Panginoon bilang hari o bilang pamumuno sa bansang Israel. Kaya lang po, ang nakakalungkot ay hindi po sila magkapareho ng kaisipan o ng buhay o ng pagkakakilala sa ating Panginoon. Natatandaan ko po nung meeting namin, tinanong po kami ni Pastor isa-isa, anong pagkakaiba ni Saul at ni David? Pero hindi po itong istorya, nagbibigay lang po ako ng background. Na pinapakita po dito ng Panginoon na si Saul kahit anong ginawa niya, napakabuti ng Diyos sa buhay ni Haring Saul. Amen? Binigyan po siya ng pagkakataon. So tayo din binibigyan ng pagkakataon ng Diyos lagi . Sino po dito yung napakadami ng pagkakataong binigyan ng Diyos? Amen, di ba lahat tayo? Hindi lang po 2 beses tayo pinatawad ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ang dami po. Kaya nga pag sinabi mong word, sabi doon yung ang biyaya ng pagkakataon, ito po yung laking biyaya sa atin ng Diyos. Alam mo yung pagkakataon na binibigay sa iyo ng Panginoon? Amen? Yung pagkakataon na napakagandang isipin, di ba? Ako pag sinabing
second chance, tuwang-tuwa na ako kasi alam ko meron akong pagkakataon. Ang bawat isa sa atin laging may pagkakataon kasi iyan po yung dakilang biyaya ng Diyos sa atin araw-araw. Amen? Kung si Saul kahit ilang beses na nagkasala, ilang beses din siyang pinapatawad ng Panginoon. Ganon din po tayo. Kaya nga yung word na pagkakataon ay napakabiyaya po ng Panginoon ito sa atin. Amen? Kaya lang po, ang mahirap lang po kay Saul di ba? Kahit ang dami ng chance na binigay sa kanya ng Panginoon. Pero iba yung pinipili niya Amen? Iba yung pinipili niya Hindi niya pinipili yung gusto ng Diyos. Kasi nananaig sa kanya, alam niyo ba kung ano, yung kanyang reputasyon, yung kanyang posisyon, yung kanyang sariling kagustuhan. Yung kagustuhan ni Saul, ayaw niyang umalis ng pagiging hari Amen? Pero siya rin naman po yung may kasalanan kung bakit inalis sa kanya ng Panginoon yon. Kasi ang gusto niya yung sarili niyang kagustuhan, hindi yung sariling kagustuhan ng Panginoon. Amen? Pero sa isang banda, hindi ko po naman sinasabi na si David ay perfect. Alam po natin ang senaryo ni Bathsheba. Si Bathsheba, di ba? Alam natin ang pagkakasala ni David doon. Amen? Ang pagkakaiba lang, si David may pusong madaling lumapit sa Diyos. Kaya nga po siya tinawag na a man after God's own heart. Siya yung naging malapit sa puso ng Panginoon. Kasi si Saul, grabe, maraming dahilan. Pero si David, after na magkasala, balik agad, nagsisi. Amen? Lumapit sa Diyos. Inamin niya na siya'y nagkasala. Ito po yung pagkakaiba ng dalawang hari na to Si Saul, marami ang dahilan. Sabi mo, ganun din yun Natakot siya. Kasi si Saul, man-pleaser to Natakot siya, baka mawalan siya ng pamumunuan si David, hindi siya man-pleaser, God-pleaser si David. Mas inuuna niya talaga ang Panginoon. So ito po yung pagkakaiba rito. Amen. Tayo po sa buhay natin, sino ba yung inuuna natin? Sino ba yung piniplease po natin? Alam nyo, kahit ilang beses po tayong magtago sa Panginoon, hindi po tayo makakapagtago. Dahil gusto ng Panginoon, ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Amen. Gusto ng Diyos ngayon, katagpuin po tayo, maranasan po natin ng Diyos, muli po tayong lumapit. Kasi gusto ng Diyos lahat ng tao magbalik sa Kanya. Lahat ng nilikha ng Diyos magbalik sa Kanya. Especially po tayo po na mga tinawag ng Panginoon na naririto ngayon. Gusto ng Diyos, katagpuin po tayo. Amen? Gusto niya lagi po tayong lumapit sa Kanya. Amen? Gusto ng Diyos na maranasan natin siya. Handa siyang iparanas sa atin ang Kanyang presensya. Sino po yung gustong maranasan natin ang Panginoon? Amen. Lahat po tayo, syempre gusto rin ng Diyos bumalik ka sa alignment mo sa Kanya. Yun yung pinakamahalaga Pero hindi po tayo makakabalik doon kung hindi po tayo gagawa ng hakbang ng pagsunod, kababaang loob. Amen? Sa Panginoon. Ang pagsama po sa mga gawain, pananalangin, yan po yung mga makakatulong po sa atin para po tayo ay move on, makabalik sa Lord. Hindi mo kayang mag-isa, kapatid. Amen? So kahit si Saul, ang dami niyang pagre-rebelde sa Diyos, napakadami din namang pagkakataon ng pagpapatawad sa kanya ng Panginoon. Gusto kasi ng Diyos ma-realign yung buhay ni David sa kanya Amen? Yan yung mga pagnanais ng Diyos. Katagpuin ka, maranasan ka, at bumalik ka sa Kanya. Kapatid, kinakausap nga tayo ngayon ng Diyos Amen? Amen ba? So ganun din po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Sinabi niya kay Saul, sinasabi niya rin sa atin ngayon. Pinapaalalahanan natin tayo ngayon. Katulad ng sinabi ni Pastor, ang topic niya, the Holy Spirit. Alam niyo ba na napakahalaga ng Holy Spirit sa buhay natin? Hindi po natin yan pwedeng i-ignore. Huwag mong i-ignore ang Holy Spirit kasi iyan ang tutulong sa iyo Tutulong sa iyo sa pamumuhay mo sa araw-araw. May iba bang tutulong sa iyo? Para ma-overcome mo lahat ng pinagdadaanan mo sa araw-araw. Amen?
Kaya sabi po kanina, God is fighting for us. Totoo po yun. Kung pinipili mo lagi ang Diyos sa buhay mo, kung lagi mong nire-recognize ang Holy Spirit at hindi mo siya ini-ignore, tutulungan ka niya. Siya yung mamamagitan, tutulong sa'yo, magpapatibay sa'yo para yung journey mo araw-araw. Huwag na tayong lumayo. Yung journey na lang natin araw-araw bilang nanay, bilang kabataan, bilang tatay. Bilang mga estudyante, may journey tayo everyday. At dapat iyan yung na-overcome natin araw-araw. Amen? So ganun yung gusto, hinahalin tulad lang sa atin ng Panginoon na huwag tayong magre-rebelde lagi sa Diyos. Amen? Like Saul. So may mga binibigay dito ang Diyos, no? Na maraming kaparaanan para tayo ay bumalik sa Panginoon. Ano yung binibigay dito ng Diyos? Yung mga warning ng Panginoon. Yan. Alam niyo yung warning? May warning bang mabuti? May warning bang masama? Ano ba pag sinabing warning, di ba, dapat mag-iingat. Pag warning, di ba, ano agad ang iniisip natin? Maghanda, di ba? Maging matalino. Siyempre, babalayan eh. Sabi dun sa number 1, God sends warning before destruction. Okay, pag-usapan natin yan. Sabi sa 1 Samuel 9, verse 20 to 21, the messenger sent by Saul began to prophecy. Diba? Minsan ginagamit talaga ng Panginoon yung mga bagay sa buhay natin. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos eh. Katulad kay Saul, diba? Kung makikita po natin tong 1 Samuel, ilang beses siyang nagpadala ng 3 sugo para si David ay hanapin, para si David ay patayin. Diba 3 beses? Pero ano nangyari doon sa mga sinugo niya? Hindi nakarating. Diba? Nilukuban ng banal na espiritu. Ginamit ng Diyos. Amen? So maraming paraan. Kay Saul, diba nakikita natin? Gustong-gusto niyang tugisin si David eh. 3 beses nagpadala ng sugo. Pero ano nangyari? Walang nangyari. Ginamit pa ng Panginoon. Nilukuban ng banal na espiritu to prophesy. 3 beses. Ganon din po sa buhay natin. Maraming pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos sa atin para po tayo ay warningan. Amen? Ang dami. Number 1, pandemic. Way back. Diba? Laging puno ang church. Kahit sa online, naghahanap. Mga bagyo, mga trahedya, mga sakuna, mga warning niyang kapatid. So huwag kang kampante kung may bagyo. Di ba pag may bagyo, may lindol, sinong tinatawagan natin? Lumuluhod tayo sa Panginoon. So yung warning, binibigayan ng Diyos para gamitin sa atin. Para makita natin na may Diyos, na dapat doon tayo magtitiwala, dapat doon tayo babalik. Na kapag hayahay na yung buhay mo, okay na, hindi ka na mag-church, hindi ka na magpe-pray, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Kasi hayahay na yung buhay mo which is wrong, mga kapatid. So, wawarningan tayo ng Diyos, padadalang ka ngayon ng pagsubok. Amen? Napakabuti ng Diyos kasi may warning pa eh. Paano kung walang warning? Patay na daw, sabi ni Sister Ding. Patay talaga tayo kung walang warning. Ang pandemya ay napakalaking warning sa atin na sana ay nagbigay sa atin ng kamulatan na kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Amen? So may pinapadala ang Panginoon lagi sa atin. Lagi po natin niyang tatandaan. Katulad ni Saul, di ba? Ganon din po ang Diyos sa atin. Marami po siyang warning na pwedeng ipadala sa atin. Para makita natin, hindi para makita yung pangit. Pinadala ba sa iyo ng Diyos ang bagyo para mamatay ka sa bagyo? Hindi naman yung ginagawa ng Diyos sa atin eh.
Napakaswerte pa ng panahon natin ngayon kesa sa ibang lugar. Sa La Union, grabe, nananalanta ang bagyo. Pero purihin ng Diyos, binabaha pa lang tayo, nakakalakad pa tayo. Sa iba, lagpas tao. So may mga warning talaga na binibigay ang Panginoon. Para matuto po tayo na lumapit sa Diyos at magpakumbaba lagi. Hindi po binibigay ng Diyos ang mga sitwasyon na ito para po tayo ay ibagsak at para po tayo ay mawala sa Panginoon. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Dapat sa tuwing may mga ganitong mga warning na dumarating sa buhay natin, una agad nating naiisip ang Panginoon, hindi yung mga pangit. Sa totoo lang naman, natatakot tayo pag may warning na eh. Di ba? Isipin nyo, ilang araw tayong binagyo. Amen? May mga pagkakataong ginagamit ng Diyos ang kanyang espiritu upang harangan ang ating mga pagkakamali. Naiintindihan ba natin yung sinasabi ng Diyos ngayon? Amen? Nakikinig ba tayo sa tuwing hinaharangan yan? Sa tuwing sinasabihan tayo ng espiritu ng Diyos? Nakikinig ba tayo? Sumusunod ba tayo? Kapag wina-warningan tayo ng Panginoon, or nagpapatuloy tayo dahil sa sarili nating mga kagustuhan. Kaya ngayon, isipin natin, di ba, napakabuti ng Diyos. Lahat pwedeng gamitin ng Panginoon para lang warningan ka. Kaya kapag may pumupunta sa bahay mo, huwag mong taguan. Baka warning na sa'yo ni Lord yun na magbalik ka eh. Amen? Huwag mong taguan. Papasukin mo sa bahay. Kasi dala-dala niya mabuting balita. Amen? Kapag sinishare ka, huwag mong isipin na kung ano-anong iniisip mo tong kapatid na to, chichismis lang ako nito eh. Isipin mo kapag pinuntahan ka, sinabihan ka, shinerang ka, warning sa'yo ng Diyos yan. Pinapaalalahanan tayo lagi ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, God humiliates the proud to heal the broken. Amen? 1 Samuel chapter 9, verse 23 to 24. Ano po yung ginawa dito ni Saul? Sabi, Saul stripped off his garment and lay before the Lord. Diba? Nagalit siya dun sa tatlo eh. Bakit tong tatlo na to, ano nangyari? Walang nangyari dun sa tatlong sugo. So siya na mismo ang tutugis kay David. Pero pagdating niya doon, ano na naman nangyari kay Saul? Nilukuban siya ng espiritu ng Diyos. Ano ginawa niya? Tinanggal niya lahat ng damit niya. Nagsayaw, nagsisigaw, nagprophesy. Diba? Ang daming ginagamit ng Diyos. Amen? Minsan ang Panginoon sa bawat isa sa atin, may kailangan hubarin. Minsan may kailangan tanggalin sa atin eh. Para makita natin. Diba? Yung masakit kasi ito eh. Amen? Masakit kapag may inaalis sa atin. Kapag may hinuhubad sa atin, may kinukuha ang Diyos, masakit talaga to. Pero si Saul, nakita niya, wala siyang nagawa. Amen? Kasi nilukuban siya ng espiritu ng Diyos eh. Kaya ang sabi sa kanya, si Saul ba, propeta na? Amen? So hindi po ito ginagawa ng Diyos. Para po tayo ay tanggalan o pahirapan ng Panginoon. Meron po laging layunin na mabuti ang Diyos sa buhay natin. Kung bakit minsan may tinatanggal sa atin, may inaalis sa atin. Pero naniniwala kasi ko, lahat naman ang inalis ng Diyos ay ibabalik din. Amen. Ang point po dito, di ba? Minsan ang Diyos, di ba sabi dito, humiliate the proud. Minsan nilalagay ka ng Diyos na mapahiya ka eh. Amen? Masaktan ka. Amen? Yung talagang personal, napapahiya ka. Nasasaktan ka.
Minsan inaalaw ng Panginoon yan eh. Kasi panawagan sa atin ng Diyos. Kasi habang mataas ka, hindi mo makikita, hindi ka magpapakumbaba sa Diyos. Kaya minsan pinapahiya tayo in our outward. Sa mga tao, pinapahiya tayo ng Panginoon para matuto tayo na may pagkakamali din tayo. Amen? Kasi panawagan yan sa atin eh, para baguhin yung inward formation natin, transformation natin, para baguhin tayo ng Panginoon dun sa pagmamataas natin sa Kanya. Amen? Masakit talaga. Masakit pag may tatanggalin ng Diyos sa atin. Gusto ba natin yan, mga kapatid, na may alisin pa sa'yo ng Panginoon? Diba? Wala po tayong magagawa kapag ginawa yan ng Panginoon sa atin. Pero hindi po para tayo ay ibagsak ng Panginoon. Kundi para po tayo ay matuto at magbago sa ating pamumuhay. Amen? Kaya nga yung removing his royal robe, yung paghuhubad ni Saul na yon, di ba? Nakita niyo po yung senaryo na yon. Nilukuban siya ng banal na espiritu. Ganun din po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Gusto lang po ng Diyos na maging mapagpakumbaba si Saul para po siya ay makabalik sa Panginoon. Ganun din po tayo. Huwag po tayong magmamalaki. Ang gusto ng Diyos, maging mapagpakumbaba tayo. Amen? Ang Diyos ay handang sirain ang ating mga kayabangan. Naniniwala po ba kayo? Papasira nyo ba sa Diyos para lang tayo bumalik sa Kanya? Wala po tayong pagmamalaki sa Panginoon. Kung ano man ikaw ngayon, dahil yan sa Diyos, huwag kang magmamalaki, huwag kang ano. Nagagalit na naman ako eh. Ha? Nakatapos ka lang ng pag-aaral mo, akala mo kung sino ka na. May kotse ka lang, may ano ka lang, kung may mga gadgets ka lang, nagmamalaki ka na. O, kung alisin sa'yo ng Diyos, ano ka? Who you? Amen, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos. Mas pipiliin mo ng mapahiya ngayon. Amen? Kaysa masira ka magpakailanman dahil sa kayabangan mo. Huwag kayong magyayabang sa Diyos. Wala tayong pagmamalaki. Ganyan si Saul, ang istorya ni Saul. Kahit anong gawin niya, dahil sa mga kayabangan at pagmamalaki niya, tinanggal sa kanya ang pagiging hari niya. Huwag na nating hayaang mangyari pa yung mga ganon sa atin. Naririto na nga tayo, kinakausap tayo ng Diyos lagi araw-araw. Amen? Kaya mas piliin mo, mapahiya na ako ngayon, kaysa pa habang buhay akong mapahiya. Amen? Kaya kung minsan napapahiya tayo, check yourself. Examine natin ang sarili natin, bakit kaya ito nangyari sa akin? Ang muna naman sisisihin ng Diyos, sisi tayo ng sisi. Amen? Sister Noemi, natatawa ka talaga ha. Number 3, a spiritual experience is not the same as a changed heart. Ayan, ang hirap nito, ang sakit pa nito. O, lahat dito, Pastor, bullseye ito, pamiyado. Bullseye ito, ako bullseye na wala na ako. Sabi ko, Lord, wala na, bagsak na, tapos na. Diba? Sabi rito, sa 1 Samuel 9 verse 2, is Saul also among the prophets? Sinabi sa kanya, di ba? Nagpa-prophesy si Saul pero hindi naman siya nagre-repent sa Panginoon. Pero nakikita natin yung gawa ng banal na espiritu kung paano magbabago. Amen? Sabi dito, a spiritual experience. Ano ba yung mga spiritual experience na yan? Ayan, nalalapit na yung ating encounter. Hindi nyo ba nakikita na inihahanda na tayo ng Diyos para dyan? Ha?
Minsan may altar call. Amen. Mga spiritual experience natin yan. Yan, lalapit tayo, Lord. Diba? Sargo, uhog, laway, luha, sa pag-iyak sa Panginoon. Ayoko na, Lord. Suko na ako. Nararanasan natin yan, di ba mga kapatid? Hindi namang imposible na hipuin ka ngayon ng banal na espiritu eh. Pero ang tanong, nagbabago ba kapag hinipo ka ng banal na espiritu ngayon? May pagbabago bang mangyayari sa buhay natin? Yun ang tanong dun eh. Kaya nga it's not the same as a changed heart. Hinipo ka ngayon, napuspos ka ngayon, lumapit ka sa altar call, kinabukasan, pareho ka pa rin. Pero ang gusto ng Panginoon yung pagbabago ng puso. So hindi sapat na naririto lang kayo mga kapatid. Nararanasan natin. Lagi namang gusto ng Diyos ma-encounter natin siya eh. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Lagi natin siyang maranasan. Amen. Ang gusto ng Diyos yung pamumuhay mo araw-araw bago. Nagbabago. Amen. Hindi yung lumuha ka ngayon, lumapit ka sa altar call. Ilang beses ka nang nag-encounter, pero walang pagbabago. Dapat meron pong atake sa atin ng pagbabago sa puso. Kaya nga nung binabasa ko to, sabi ko, Pastor, tapusin ko na to, Pastor. G talaga ako dito. Go na go talaga ako kasi unang-una talaga, ako talaga ang tinamaan sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi po sapat na yung mga spiritual experience lang natin hanggang doon lang. Amen. Dapat pag umiyak ka, lumuhod ka, sumuko ka, panindigan mo. Tutuhanin mo. Hindi paglabas ng church dito, nagta-transform ka na rin. Amen? Talagang bullseye ako dito. Kaya kanina wala akong kibo, siguro nagtataka yung mga anak ko, hindi kumikibo si mama, ano nangyari, baka may sakit dito ah. Pinindi ko manahimik. Ayoko magbunganga kasi Lord, gusto ko hindi pagbabago talaga sa buhay ko. Diba? Kinakausap tayo ng Diyos. Naglilingkod na rin lang naman tayo sa Panginoon. Ang mahalaga sa Diyos, yung pamumuhay natin araw-araw, yung proseso sa'yo ng Diyos araw-araw. May pagbabagong ginagawa ang Panginoon. Hindi na tayo katulad ng dati. Kaya nga, huhubarin na natin yung lumang pagkatao. Nandito na po tayo ngayon. Amen? Si Saul hindi lang ilang beses niya na-encounter ang Panginoon eh. Pero nire-resist niya pa rin. Tinatalikuran niya pa rin. Sister Juliet, at the second time na-encounter niya uli ang Panginoon. Pero nagbalik siya. Purihin ng Diyos. Amen? Ganon din po sa atin. Mahirap man yung araw-araw na buhay natin dahil proseso yan ng Panginoon. Pero magtiwala po tayo. Nasasamahan tayo ng Panginoon. Basta pinipili lang po natin lagi, araw-araw, ang Panginoon sa buhay natin. Hindi po yung mga anak, yung mga asawa. Pangalawa lang niya, Brother Eric eh. Hindi si Elena dapat ang number 1. Kanina, nakatingin ka kay Sister Elena habang nag-e-MC. Kala mo, Pastor, hindi kita nakikita. Grabe yung tingin niya kay Sister Elena eh. Amaze na amaze nga siya eh dahil yung asawa niya, praise the Lord, Pastor, di ba? Amen po. Kailangan po binabago tayo ang puso natin kapag nai-encounter natin ang Panginoon. Amen. Katulad po ni Saul, kahit anong pwedeng gawin. Kahit po, sinasabi mo na rin lang ang luhat sipon mo sa pag-iyak.
Diba? Para sa presensya ng Diyos. Pero pagkatapos nun, lagi kong, alam mo, naiisip ko si Sister Pemon Dragon eh. Naiisip ko yan sa tuwing, alam mo yon yung candlelight. Pag nakikita kami yan, sabi niya, ayun na naman, yak na naman, pangako na naman, tapos eto na naman kami, pare-pareho. Lagi ko yan naiisip pagka yung candlelight. Happy birthday niya yun. Oo, birthday niya yung happy birthday. Lagi niya yan, ayan, ayoko nang umiyak. Sabi niya, ayoko nang umiyak. Kasi ganun din naman nangyayari. Di ba dinideclare niya sa buhay niya? Kinabukasan ganun din ang mangyayari. Hindi po, dapat pag na-encounter natin ang Diyos ngayon, bukas iba na tayo. Amen? Nagiging tapat? Napakabuti po ng Panginoon. Napakaganda ng mensahe. Ini-illustrate lang po sa atin si Saul. Pero tayo po talaga, ganun din, kinakausap po tayo ng Panginoon ngayon. Kahit ilang beses ka nagtatago, tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Amen? Kahit anong problema, kahit gano'ng kalaki yung kasalanan natin, sabi nga ni Sister Elena, napakalawak ng biyaya at pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Amen? Kung ginawa ng Panginoong Yahweh kay Saul, ganun din po sa atin ngayon. Gusto ng Diyos ma-encounter po natin siya. Araw-araw ng buhay po natin. Kasi gusto ng Diyos araw-araw may pagbabago sa buhay natin. Amen? Napakabuti po ng Panginoon. At ngayon po itutuloy ni Pastor Lynn. Mas malupit. Glory to God. Amen. Ito po ang nakita ko rito ay ang biyaya ng Panginoon. Ano po? Yung God's mercy always invite us to a new direction. But despite of all what is happening in the life of Saul, pinili pa rin siya naman ng Diyos. Hindi siya, pag pinili ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Amen. Ayan. Amen. Sige nga po, sabihin mo sa katawan mo, pag pinili ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Sino rito pinili ng Diyos, taas po ang kamay. Lahat po tayo eh. There's no reason, there's a purpose why we are here. No? There's a purpose bakit tayo nabubuhay ngayon. And like Saul, pinili siya ng Diyos eh. Amen? Despite na may mga kailangan i-correct ang Diyos sa buhay ni Saul, nagpapadala pa rin ng Diyos ng Holy Spirit kay Saul para ayusin yung buhay niya. Despite na mali yung intention ni Saul pagpunta niya sa Rama eh. Actually, ibuhos yung galit niya kay David. No? Pero pagdating niya doon, yung Holy Spirit sumalubong sa kanya. So yung sabi mo, sasalubungin ka ni Holy Spirit. Ano mo yung intention natin mali? Pero sa huli, yung grasya ng Diyos ay naroon that the grace of God is always inviting us to have a new direction in our life. No? Gusto tayong bigyan ng Diyos ng bagong direksyon. At tanda natin ang Diyos ay hindi nagnanaan sa mapahamak tayo. Amen? Hindi na ba katabi mo? Hindi gusto ng Diyos na mapahamak siya. Ang gusto ng Diyos pa rin ay bumalik tayo lahat doon sa purpose natin as believers in Christ. At bumalik tayo sa first love natin sa Lord. Bumalik tayo doon sa sentro ng gusto ng Lord sa buhay natin. Amen? Maganda nung kanta kanina, no? Mananatili. Mananatili ulit tayo. Bumalik tayo sa Kanya. Ano po? Bakit? Hindi kailanman ninanasa ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya nga meron laging second chance, may third chance, fourth, fifth, seventh. Bakit? Yung chance na binibigay ng Lord na yun ay lagi talagang meron yon. Amen po. Araw-araw nga, may bagong pagkakataong binibigay ang Diyos sa atin. Kaya nga po, ang tanong ko, pag lumalapit ka ba sa Diyos, tinatanggihan ka niya? Tinanggihan na ng Diyos, taas ang kamay. Meron ba? Yung pag lumapit ka, sasabihin sa'yo ng Lord, ayoko na sa'yo, break na tayo. Meron ba ganon? Wala po eh. Ang Diyos laging, isa kahit hindi nga sincero paglapit natin eh. Pero ang Diyos, sincero pa rin tanggapin tayo eh.
Minsan, hindi sincere yung I'm sorry Lord natin, di ba? Kasi kinabukasan, ginawa mo pa rin. Pero sa uli, ang Diyos ay binibigyan pa rin tayo ng pagkakataong lahat na bumalik sa sentro ng kanyang kalooban. Kaya nga po sabi ng Romans, the goodness of God leads you to repentance. Tandaan mo po yun, ang ang kabutihan, napakabuti ng Diyos. Alam niyo kung gaano kabuti ang Diyos? Sa kabila ng tinalikuran natin siya, ang Diyos nag-iintay pa rin sa iyong pagbabalik. Sa kabila ng gumawa na tayo ng masama sa Kanya, ang Diyos iniintay pa rin na bumalik tayo sa Kanya. Pag ganun po kabuti ang Diyos, pag nating naalala ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng masama nating ginawa, sa mga ginawa nating desisyon palayo sa Kanya, imagine, God who is giving you life, you will turn your back to Him and you go with your own way. Wow! Pero sabi mo, grabe ka pala. Grabe tayo. Imagine, napakabuti ng Diyos. Tapos, lalayuan natin yung mabuting Diyos na gumagawa ng kabutihan sa atin. Wow! Grabe! Diba? Pag inaalala natin itong bagay na ito, yung mabuting ginawa ng Diyos sa atin, amen po, it will lead us to repent. Na bumalik sa Diyos, mag-repent. Bakit? Kaya alam natin, wala namang mabuting patutunguhan kung malayo tayo sa mabuting Diyos. Amen po. Tandaan nyo, God never humiliates sa all to destroy Him. It is to redeem Him. God wants to redeem you. Gusto ng Diyos, iligtas ka. Maybe sometimes humiliation is also painful, but it might be a redirection of God in your life. Baka ito na yung dinidireksyon ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi na iba, humiliation, di po. Maybe it's a way that God wants to redirect us. Na every act of mercy ng Lord sa atin, yung habag ng Diyos sa atin, ay paring imbitasyon ito ng Diyos to turn back to Him. Turn back to God. But in-invite ka ng Lord. If you're saying sa invitation ng Lord, kung paano in-invite si Saul, ma-enjoy ang presensya ng Diyos. Amen. Ganun din po tayo, in-invite po tayo ng Panginoon sa oras na ito. Bumalik sa Kanya. Amen. Di ko alam kung anong klaseng pagbabalik ang dapat mong gawin para bumalik sa puso ng Panginoon. And God can direct you right now through the power of the Holy Spirit. Siya sabitan, nangungusap ang Diyos ngayon. Kung sinasabi mo nangungusap ang Diyos ngayon sa iyo, pwede ba tumayo ka? Huwag mo nang panumutik na yung katabi mo, ha? Kanya-kanya muna tayo. You're saying, Lord, nangungusap ka sa akin ngayon. The message is for me. Lord, maybe napahiya ako sa mga salita. Pero maybe this is a redirection of my life. Baka gusto mong uling isulat ang buhay ko. Sige po. Kausapin natin ang Lord. Taas natin yung kamay natin. Maybe you are saying, walang makaintindi sa Lord. Pero naintindihan ka ng Diyos. Maybe sabihin mo, mababaw na naman itong gagawin ko, pero sa Diyos hindi. Iba po manukat ang Diyos sa panukat ng tao. Ngaling sukatin tayo ng tao na may mga sarili nilang definition, and maybe sarili nilang paraan ng panghusga. Pero ang Diyos, pag lumapit tayo, bukas lagi ang kanyang niya. Ang datangin tanggapin. I don't know how will you express the way you want to go back to Him today. Pero ang alam ko lang po, mahal ka ng Diyos.
You can enjoy the love of God today. And let the Lord, the goodness of God, invite His Holy Spirit to flow in your life habang lumalapit tayo sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Sige po, lapit tayo sa Lord. Maraming po salamat. Manino po yung gusto sabihin ng Diyos kanina pa. At ito po sinasabi niya sa individual po sa atin. Anak, hindi kita iniwanan, hindi kita pinabayaan. Kasamahan kita. Dahil mahal kita. Thank you, Lord, sa mensahe mo. Salamat po, Diyos. Marapat lang ikaw yung parangalan namin sa mga ko at ikaws. Salamat po sa ito ang kapulihan. Sa pangalan ni Jesus, ingatan ng Diyos ang magsabi na